held executive privilege to be validly invoked by the executive branch. But again, the position I took was not as a reason for them not to attend, and they all attended, and I thank them for attending, but to be invoked whenever a question is asked that would tend to divulge any conversations with the President himself. And that was exactly what happened in the hearing. Hindi ako nag-reply. Hindi naman kailangan i-reply dahil natanggap ko yung sulat that same morning. Ang FYI lang. Parang FYI lang naman yun. Kasi nasa Supreme Court decision naman yun eh. Tatanungin ko, baka pwede ba yun? Parang hindi naman yun. Wala. Hinihiling yun kaugnay ng question hour. Pero hindi naman kasi ito question hour. Ito ay investigation, inquiry in aid of legislation. Hinihiling lamang in advance ang mga questions sa mga kalihim kapag ka question hour ang involved. At yan ay nakalagay sa aming rules, yan ang nakalagay sa saligang batas din. Pero hindi question hour yung nangyari sa pagdinig na isinagawa ni Senator Amy. Kaya hindi kinakailangan magsumite ng mga questions beforehand. If I remember, one page lang. Hindi. Nandito na ako sa Senado nung sinulat ni dating Pangulong Arroyo ang EO 464 na nag-apply sa lahat. Mas malala pa nga yun. Yun ang ginamit nilang dahilan para hindi magpunta sa anumang pagdinig ng Senado ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Ito ay invocation lamang kung sakasakaling kinakailangan. At sang-ayon ako sa ganong klaseng invocation ng executive privilege. Ulitin ko, hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag ka pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang katanungang maaaring magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo. Hindi ko alam na kay Senator Amy Marcos siguro yan para makapagpalabas ng panukalang batas kaugnay niyan. Pero kung ang tatanungin mo si Senator Go, tila sa pananaw niya ay tama ba yung pagkakaintindi ko? Too late the hero. Yung pagdinig. So magkakaiba ng pananaw ang tingin ng ilang mga miyembro ng Senado dyan. Pero para sa akin, hindi ko pagdududahan na posibleng at hindi malayo sa katotohanan may panukalang batas na lumabas mula sa pagdinig na ito. Lalo na, meron tayong sariling international humanitarian law na pinasa dito sa Senado noong 2009. No, ako ang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Yes, RJ. Problema kasi dito sa invocation nila ng EO 464 o na executive privilege, some days before, merong isang cabinet secretary who gave what appears to be a tell-all interview. And then ngayon, nung hearing, ginamit yung EO 464, parang hindi na mag-elaborate doon sa interview na yun. Kasi nga, pina-follow up nung hearing, kung ano man yung napag-usapan dun sa interview na yun. So parang, isn't that, nagbubukhang parang hindi tinatago sila. Ika nga nung kanyang kapatid, na hindi mo pinangalanan. May karapatan ng isang tao magbago ang isip, at may kalayaan ng bawat isang magbago ang isip at marahil nagbago ang isip nila kaugnay sa paglalahad ng dagdag pang impormasyon. At may mga katanungan din ngang hindi na rin nasundan. Dahil sa kabila ng paglalahad na yun, halimbawa, na itinanggi ng isang cabinet member na ilang upuan lang ang pagitan, ay hindi na natanong din kung alin ba talaga ang totoo. So, dapat lesson learned dito ng cabinet member? Hindi para sa akin na pagsabihan sila, pero nung nagsimula ako sa politika o sa larangan ng serbisyo publiko noong 1998, hindi naman sa may tinatago, pero palaging less talk, less mistake. And then, sir, si Vice President, sabi doon sa virtual appearance niya sa hearing, sino na niya yung kawalan daw ng action ng EFP when his father was being arrested. What do you make of that? How do you look at
Hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Maliban sa ito'y patuloy sa pagpapatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila palagi sa sandatahang lakas sa anumang level, anumang issue, anumang kaganapan. Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apela niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman na lumaban ang AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. Bakit ba natin pilit na pinag-aaway yung dalawa? Ulitin ko, marahil bahagi lamang ito sa constant na apila ng kanilang panig kaugnay sa Armed Forces of the Philippines. Nakampihan marahil sila o magkaroon ng posisyon o paninindigan sa ilan sa mga issue na involved sila. Saka sir, pinoint out din na yung Villamor Air Base where the president was arrested ay military facility. Parang, well, ulitin ko, tila pilit nilang dinadamay ang sandatahang lakas sa iba't ibang issue na hindi naman dapat talaga at wala namang issue. Dahil facility man yan ng police, facility man yan ng sundalo, facility man yan ng executive branch o ng Kongreso, ang law enforcement operation ay law enforcement operation pa rin. So yun nga, parang gusto nilang sumali ang AFP. Pero kayo sir, saan ba dapat tumayo ang AFP sa sitwasyon? Hindi dapat mangampi ang AFP kanino man. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng Commander-in-Chief natin. At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man. At sana, tigilan na rin yan ng magkabilang panig kaugnay sa panunuyo sa ating sandatahang lakas dahil hindi natin ginugusto, hindi natin gusto na sila'y manghimasok kada na lamang may hindi pagkakaunawan ang mga politiko sa ating bansa. Hindi nila trabahong maging referee sa anumang issue political sa ating bansa. Sir, meron information po na nung after the arrest of the president, dumami yung fake news na especially yung mga negative against the administration. Do you have the same observation and what can you say about it? Normal siguro dahil siyempre maraming nalungkot, maraming nagalit, maraming nainis, nakapanalig, kakampi ng pamilya Duterte. Rason para maglabas sila ng kanilang hinanaing at sama ng loob. Pero hindi pa rin lisensya yun para sa akin na gumawa ng mga imbentong kwentong pinapasa nila bilang katotohanan. Ulitin ko, hiwalayin natin ang opinyon sa pagpepedel, pagpapalabas ng impormasyon na sinasabi nilang totoong balita o totoong nangyari. Sir, mga more than 10 days after the arrest, parang humupa na ba yung mga tawag doon, yung mga maiinit na pinupost sa media as compared doon at ngayon? Wala kasi sa timeline ko yung mga yun eh. Ang timeline ko, showbiz, hindi politika kaya hindi ko nararamdaman kung humuhupa nga ba o hindi. Palibasa kayo, ang timeline kasi ninyo ay puro yung mga kaganapan sa politika. So hindi ko nararamdaman kung lumalala ba o humuhupa nga ba. Ikaw naman, ang trabaho ko na nga politika, pati ba naman pag nasa bahay ako at gumagawa ng ibang mga relaxing na bagay, ayan pa rin. Dapat di na, di ba? Pero sir, as a leader, di ba dapat parang ina-assess natin whether, di ba, pati mga yung economy, but it might be affected because of yung ingay sa ganitong mga... Alam mo, sa tingin ko, ang ating ekonomiya ay soundproof na kaugnay sa ingay politika. Kung matitingnan nyo ilan sa mga basic economic indicators, hindi naman tila ito naapektuhan ng ingay ng politika. Mapa-impeachment man o itong kay dating Pangulong Duterte. Halimbawa, bumaba ang inflation natin ng mula 2.9 to 2.1% month on month. Di ba? Bumaba na rin ang presyo ng bigas, bagaman hindi pa sa level na gusto natin. Ang unemployment natin ay pinakamababa sa mga nagdaang taon at ang employment rate natin ay isa sa pinakamataas din kumpara sa nagdaang 4-5 taon. Ang collection rate ng BIR nasa 16.7%, pinakamataas sa nagdaang mahigit 2 dekada. At malapit na tayo mabigyan ng A, yung inaasam-asam natin, at tayo nasa A- at BBB+ rating na ng ilan sa mga rating agencies. Sana ito'y magpatuloy at patunayan talaga na ating ekonomiya na soundproof na ang ating ekonomiya, hindi apektado ng ingay politika.
Alam po ninyo, ang libel ay isang krimen na pinaparusahan ang pagsisinungaling. That's why in libel, proof of the truth is a defense. Di ba? Inakusahan kita ng libel, pinatunayan mo totoo yung sinabi mo, absuelto ka sa kaso. Libel is one of such cases kung saan pinaparusahan ang pagsisinungaling laban sa kapwa mo. Kaya lang kinonsiderang paninirang puri yun, ika nga, kaya libel ang tawag. So marahil sa advent ng social media, maaring idagdag yon, pero ang mungkahi ko lang, dapat specific talaga, specified, at klaro yung ating pinaparusahan. Dahil ulitin ko, maliwanag ang sinasaad ng ating saligang batas, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Again, you may not agree with what I am saying, but I will always defend to the death your right to say it. Basta't opinion yung sinasabi mo, at hindi mo binebenta, nilalako bilang katotohanan tungkol sa isang bagay, tao, o kaganapan. Meron po bang batas na pin-compel yung mga social media platforms to divulge, halimbawa ito, identified na as a troll account na puro fake news talaga yung nilalabas niya, na sabihin mo kung sino yung nagbabangko nito, sino yung may-ari ng account? Sa ngayon, wala. Pero siguro at the first instance, dapat yung nag-ooperate, nagpapatakbo ng platform, ang gumawa niyan. Dahil hindi ba, ilan sa mga platforms na alam natin, tinatanggal na, wini-weed out na yung tinatawag nating bots o yung mga artificially generated account at wala naman talagang activity na parang isang tao. Bagaman sa AI ngayon, kaya nang gawin ng bot yung ginagawa ng ordinaryong tao. Nagko-comment na rin siya, may mga nila-like na rin siya. So, habulan ng teknolohiya yan sa magkabilang platform. But at the end of the day, that is why we are also adjusting sa social media, hindi ba? Hindi lamang simpleng like ang binibilang. Binibilang yung engagement kasi yun ang totoong tao. Hindi yung bilang lang ng like, na baka naman bot na yun at hindi naman totoong tao talaga. I think technology will sooner or later catch up with developments in this regard. Para sa gayon, totoong tao na palagi makikita natin sa social media, hindi tulad ngayon. Kaya di ba maraming mga apps just to test if you're human or not? Di ba, bago ka makapasok, bago ka makalaro, bago ka i-recognize, unti-unti naman ang ginagawa yon. Unti-unti nang humahabol tayo, pero hindi pa nakakahabol. Sir, di ba alarming yung ginagawa ng NBI and other law enforcement units na hinahanap, inaaresto yung mga nagpapakalat ng fake news against President Marcos and the administration, pero hindi yung mga similarly na mga manipulated social media posts against the Duterte Cap o yung iba pang politiko? Depende kasi kung sino nagrereklamo. Again, the NBI can do things motu proprio, but it also usually acts based on complaints. Kadalasan na nagrereklamo, hindi ba, ay yung mga paninira laban sa pamahalan. At yung mga naninira sa pamahalan na ginagantihan ng paninira, nananahimik at hindi naman nagrereklamo na. So kung may nagreklamo sa kabilang banda, dapat with equal fervor, imbestigahan din ng NBI yan. With one caution sa NBI, hindi ito dapat, at bilang judge, bilang huwes, ang ating dating huwes, ang ating NBI director, alam at nalalaman niya ang limitasyon na tinatawag nating prior restraint. Ano man ang ginagawa niya sa law enforcement side, should not and should never cross the line and constitute prior restraint. Kung saan, mangangamba na mismo ang ordinaryong Pilipino na magsalita at magbigay. Hindi. Para sa akin, ilang beses nang nangyari sa akin din yan nung panahon na congressman ako, kahit nung governor ako, kahit nung nagsisimula pala akong congressman noong 1998. Bahagi yan marahil ng init sa politika na kinabibilangan na rin namin. At hindi para sa akin na seryosohin yan o gawan pa ng hakbang kaugnay ng mga lumalabas na chismis, nakakasira man o nakakaganda sa parte at panig ng Senado. At hindi naman ito tinutukoy ang trabaho ng mga miyembro ng Senado. Kung hindi di umano, personal na buhay, di umano uli, ng ilang miyembro. Ano? Hindi porkit cheese ang pangalan ko, tatanungin niyo na ako tungkol sa chismis.
At hindi porkit cheese ang pangalan ko, chismoso na ako. Hmm. Hindi, ang tagal ko nang sagot sa ganyan yan. Okay? Yes. Pero paano dapat i-handle sir ng senators pag may ganyan? Kasi pag lahat kayo sasagot. Individual at personal to. At hindi dapat sagutin bilang isang institusyon para sa akin. Hindi naman ito inaapektuhan o tinutukoy yung trabaho namin bilang mga miyembro ng Senado at bilang isang institusyon. Lilipas din yan. Yes, ma'am. Every year pinaglalaanan ng pondo pero sa kabuuan, kung tama ang pagkakaalala ko, 14 billion pa lamang sa kabuuan ang nailalaan. Ang kailangan para mabigyan ng subsidiya na 400,000, kung tama din ang pagkakaalala ko, ang kada jeep operator at super ay 42 billion pesos. So malayo pa tayo dun sa perang kailangan para talaga matustusan yung subsidy na kinakailangan para sa kasalukuyang mga namamasadang jeep. Basta lifetime pa natin matutupad pa yan. Basta ayusin yung financing side. Nandiyan ang Land Bank, nandiyan ang DBP, ang daming pera. Bakit hindi gamitin para ipahiram sa kanila at concessional rates? Bakit hindi pagaangin yung proseso ng pag-ipapahiram? Para sa gayon ay talagang matuloy na ito at magawa na ito sa lalong madaling panahon. Hindi naman po pwede na ang halaga ng isang modernong jeep ay nasa kulang-kulang 3 milyon, tapos ang subsidiya mo ay nasa 200 to 400,000 lamang. Saan naman kukunin ng operator o ng chopper yung pambayad nun? Lalo na, hindi naman sila pinapayagan ng LTFRB magtaas ng pamasahe, depende sa laki ng babayaran nila dun sa modernong jeep. Kahit nga yung transport routes, hindi pa tapos ng LTFRB na aprubahan sa buong Pilipinas. So paano natin mako-compute yung tamang pamasahe na dapat singilin na makakabawi yung mga inobligan natin bumili na moderno, malinis, pero mahal na mga jeep? Yes, madam. May apila ko yung Malacanang umuwi na si Vito Sara dito kasi meron pa sa trabaho bilang Vice President. Pero sabi po niya wala siyang intention na umuwi agad kasi tutulong siya mag-repatriate ng mga distressed Filipinos. Pero sabi po na hindi niya yung gawain, yun ay trabaho ng DFA at DMW. Tama po ba yung kahilingan ng palasyo na umuwi na siya para at sino man yung iba yung trabaho? Kahilingan ng palasyo yan o ni Yusek Claire? Yes. Hindi, tinatanong lang kita.